Mga kawok, kumusta na po kayo ngayon? Welcome back po sa ating channel na ito, #WalkWithLan, ang go-to para sa matalinong chismis na hindi puro chismis kundi may lalim. Ako po si Lan ng #WalkWithLan at ngayon tayo magdadive sa pinaka nagbabagong away sa showbiz. Vice Ganda versus Heart Evangelista. Bulok yung paaralan sa lugar nila Heart. Ganyan ang sabi ni Vice sa It's Showtime. At biglang parang nagligyab ang social media. Bakit nagagalit ang mga bakla? Bakit parang lahat tayo nagigising sa pagiging funny mom advocate? Hindi ito simpleng shade, mga best. Ito ay isang shadow or window na mas malalim na usapin. Cloud chasing sa gitna ng tunay na pag-ibig sa bayan. Sa ilang mga minutong ito, bibigyan ko kayo ng factual breakdown. Walang bias, pero hello, critical tayo sa kung sino ang dapat sisihin. Critical kay Vice ha, pro kay Heart, dahil deserve niya ang spotlight na yon. At kung gusto nyo ng ganitong content, subscribe na. I-like at i-bell icon on para hindi kayo pag-miss sa susunod na expose. Okay, mula sa eksaktong salita ni Vice hanggang sa mga nagawa ni Heart na hindi nyo pa naririnig. Ready ha? Let's spill the tea with facts. Okay, muna mga kaibigan ha, let's get out facts straight dahil sa mundo ng chismis, madali kang maligaw kung walang mapa. October 24, 2025 ha, sa Laro-Laro Peak segment ng It's Showtime, nagkukwento ang mga guro tungkol sa kakulangan ng silid-aralan sa Pilipinas. 1,700 target ng DBWH, pero 22 lang ang natapos. Biglang nag-share si Vice. Di ba nga, kunikwento ko sa iyo, may pinuntahan na akong lugar doon sa probinsya nila Heart Evangelista. Isang paralan na walang reading materials. Pinaggawa ko yung eskwela at nagpadala ako ng tulong doon. Bulok yung paaralan doon sa lugar nila Heart Evangelista. I cried so much when I saw that school. Wow, dramatic, di ba? Pero wait, ito'y hindi bago. Back sa 2023, sa kanyang vlog, Gandara the Explorer, bumisita si Vice sa Bagakay Elementary School sa Sorsogon. Asawa ni Hart, ang Senator si Jesus Escudero, gobernur noon doon. Nakita niya ang makeshift classrooms na gawa sa ambag ng magulang, walang books at bulok na gusali. So nag-donate siya ng reading materials at nag-fund ng construction. Good job, Vice. Pero bakit ngayon, sa gitna ng classroom crisis, si Chi at Chi's corruption scandal sa flood control scandal, biglang inilabas ulit ito. At binanggit ang pangalan ni Hart. Sorsogon ha, isa sa mga probinsya na nahihirapan sa education budget. Debit data, 40% ng schools nationwide, kulang sa facilities. Vice story, no? Inspiring sana, pero ang pag-name drop kay Hart, parang hindi aksidente. Oh my God, the greatest shade ever. Sex at bakit may mga bakla nagagalit kasi tayo sa LGB. So, kasi tayo, no? Sila, sa community nila, kilala si Vice bilang icon. Pero moments like this feels like betrayal. Hindi ba dapat sama-sama silang lumalaban sa sistema, hindi sa kapwa-artista? Ano sa tingin niyo? Comment down below. Shade ba ito o coincidence? At subscribe, no, para sa more breakdowns like this. Ngayon, deep dive, bakit unfair? Kasi si Hart, hindi politiko. Hindi politiko yan. Siya ay fashion icon, artist at philanthropist. Hindi siya nagpropromise ng budget. Pero bakit siya ang binanggit? Hindi ang local officials. Parang si Vice nagiging aling gorya na chismosa sa stage. Pero sa totoong buhay, dapat i-check ang motives. Mga intellectual chismoso, no? Ito na ang meaty part. Bakit critical tayo kay Vice ngayon? Una, let's comment. Si Vice, tunay na bayani sa maraming paraan. Nag-donate ng milyon sa typhoon victims, anti-bullying advocate. At yun pa, nag-umpisa ng conversation sa education crisis. Pero sa case na ito, parang nagiging problematic ang approach niya. Ang tulong niya sa Bagakay School, awesome, pero ito'y 2 taon na ang nakakalipas. Bakit ngayon i-bring up eksakto sa peak ng cheese scandal? Coincidence o timing para sa ratings? It's Showtime ratings dipped recently. Hello, competition with It Bulaga. At ang pagbanggit kay Hart, hindi niya sinabi Sorsogon lang lugar nila Hart.
Personal na, no? Para ikaw nag-volunteer sa soup kitchen, tapos post mo sa IG. Bakit walang ginawa na rich neighborhood, bragging with shady classic cloud chase? Kaya sa psychology ng celebrity activism, tinatawag itong virtue signaling. Nagpapakita ng goodness para sa likes, hindi pure intent. Si Vice, master ng banter. Pero dito, overstep. Bakit hindi siya tumawag sa DepEd o local government? Bakit si Hart na hindi accountable sa budget? Unfair at nakaka-divide sa community. Pinagtatanggol ang mga bakla. Oo, kasi sila, nahihirapan na sa internal shade sa gitna ng laban natin sa mundo. Alalahanin nyo McDo endorsement chismis noong August. Rumored na si Hart ang pinalit kay Vice. Galit na galit ang camp. Tapos ngayon, ito parang pattern ng pettiness. No, dapat social commentary ni Vice ay empowering, hindi tearing down a woman who's already bashed for being a nepo wife. Subscribe na para sa series na ito, Chismis with Coincidence, at mag-comment na kung ano ang susunod na topic nyo. Bulok ang school. Bulok din ang narrative na ito kung hindi natin i-challenge. Vice, love you, pero step up. Tulong mo, celebrate mo without the drug. Okay, ngayon na-shift tayo sa star ng episode na ito. Hart Evangelista, hindi siya victim, she's a force. Critical na shade pero para pero pro sa kanya dahil deserve niya ang full story. Una, ang Big Heart Philippine Foundation niya since 2019, nagbigay ng libo-libong tulong sa special needs kids, no? Therapy, education grants at during pandemic, 550 tablets at data plus online classes sa Sorsogon at iba pa. Hindi ba direkta yung impact sa education? Okay, 2019, hands-on sa relief ops post-typhoon, nag-distribute ng goods sa locals. 2021, late birthday niya ng orphanage doon, nag-volunteer, nagbigay ng toys at meals. At latest, November 2024, nag-lead ng Senate Spouses Foundation sa surgical approach, 20 plus colostomy ops sa Sorsogon kids, plus balikatan at corridor at hope para sa cancer kids, lahat quietly sa kabutihan. Habang si Bison nag-cry sa camera, si Hart naman, grace under fire. Hindi siya nag-social media rant. Instead, patuloy sa work. Bakit pro Hart? Kasi sa hindi madali ang pagiging authentic. Siya ay nagiging role model. Mula fashionista hanggang philanthropist. Kung inspired kayo, share this video at subscribe na. Tulong din yan sa algorithm para ma-reach more people like Hart's causes. Okay, last leg ng main content natin. Ang epic response mula sa camp ni Hart, si Rusty Rosell, long-time PA at Girl Friday ni Hart palaban. Sa Facebook, binanatan niya, nagambag ka lang, pero kung makapagyabang ka, parang ikaw na yung nagpatayo ng buong eskwelahan. Savage, di ba? At sa EXA supporters, trabaho ni Hart at ang rumampa sa luxury brands, hindi mag-budget ng schools, blame the politicians. Restis Berada, spot on. Kasi ang issue, hindi ang tulong, kundi ang pagiging performative. No, awang-awa kay Hart, no? Ito'y reminder sa chismis, may humanity pa rin. Like kung agree ka, yun sa clap back at subscribe para sa updates sa ganitong real-time drama. Mga kagrok, mga kawok. Sa huli, ang lesson, tulong ay departure, hindi tool para sa shade. Critical tayo sa Vice dahil deserve niyang maging better. At pro kay Hart dahil she's proving na possible ang impact beyond the spotlight. Bakit nagagalit ang mga bakla? Kasi sila nahihirapan na sa division. Let's unite for real change, mga kaibigan. Hindi lang yung mga bakla, kundi tayo rin. Okay, ano sa tingin nyo? Comment down below, subscribe para join the community, para sa more witty, factual takes. Next week, next episode natin. Salamat, no? At God bless. At remember, sa mundo ng chismis, choose kindness. See you and mabuhay ang Pilipinas.